Shalom sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines, and of course, Shabbat Shalom sa mga kapatiran na nag-observe ng pamamahinga sa araw na ito. Mga kapatid, nandito tayo sa ating lingguhang pag-aaral, mga kapatid. So, ang ating topic today is really about resurrection, marriage rather. Marriage in resurrection. Ano ba? Meron pa bang pwede pa bang mag-asawa? Kapag nasa resurrected body na tayo, pwede pa ba tayong mag-asawa? So, mga kapatid, yun po ang titingnan natin today. Okay? Kung nasa bagong Jerusalem na tayo, sa bagong Arats, bagong Jerusalem na tayo, kung si Yahushua ay manahan at Abba Yahuwah manahan kasama sa atin. Ano ba? Meron bang marriage na mangyari doon? So, yun po mga kapatid, no? Ang ating pag-usapan. Naalalakuhan tayo na isang sister noon sa dati ko pang grupo. Ito yung tanong niya. Meron pa bang marriage pagkatapos na mamatay ang tao? Yun ang tanong niya mga kapatid. So, ito yung ating pag-usapan today. Marriage in the resurrection. Meaning, pagkatapos mabuhay muli ang lahat sa panahon ng pagbalik ni Yahushua. So ang tanong dito is, meron bang marriage na mangyayari? So kapag sabihin natin na marriage, so sabay na rin po doon yung pagdami po. Okay? Kung may marriage, therefore magdami. Merong procreation, mga kapatid, di ba? So yun ang magiging implication kung halimbawa totoo man. So kung hindi matotoo yan, then wala nang procreation at hindi na magdagdag o hindi na magdami pa. Okay, sa panahon na yon. So yan ang magiging pag-usapan natin today. And of course, makikita po ito sa Matatiyao or Matthew chapter 22, 23 hanggang sa 33 po. So 10 mga talata ang ating tutukan sa umagang ito. Purihin po natin ang Ama kasi kanina nakatunog na po natin ang tunog ng tambulig. Yun ngayon, patuloy nating purihin ang Ama sa pamamagitan ng tahalyamo, Psalm 97 verse 9 po. Sapagkat ikaw, O Yahuwah, ay kataas-taasan sa buong lupa. Ikaw ay higit na mataas kaysa lahat ng mga may makapangyarihan. So, ang ating Ama, mga kapatid, ay siya po ang kataas-taasan. Siya po ay higit na mataas. Okay? Compare po sa ibang mga may makapangyarihan. So, dahil dyan, mga kapatid, purihin natin siya. Luwalhatiin natin siya, mga kapatid. Kasi walang ibang merong power, mga kapatid, and esteem o karangalan na meron ang ating Ama. Walang ibang katulad niya, mga kapatid. So, wala siyang kapantay, mga kapatid. Walang ibang katulad niya. So, that being said, purihin natin ang ating Ama, Yah-ha-u-ha, or another way of saying it, Yad-He-Uwa-He, na kapag ating bigkasin ito bawat titik, Yahuwah. Ang iba, banggitin nila as Yahuwah. Okay? And we prepare to say it Yahuwah. But if you say it Yahuwah po, mga kapatid, wala tayong problema. Kasi nandyan din po sa mga titik na yan ating mababasa din po. Wala tayong duda sa pangalan ng ating Ama kasi yung titik dito na AS at AS Sarah, okay, at Abram, yan din po ay isa sa mga titik sa pangalan ng ating Ama. And marami pang ibang mga pangalan ng mga scriptural character, mga kapatid. Aliao, that is Elijah. Hazakya, that is Hezekiah po. At Nakamyao, that is Nehemiah, at marami pang iba. So, mga kapatid, kahit kunting duda, wala tayong duda sa pangalan na yan kasi kung mali po yung pangalan na yan, then baguhin din po natin yung mga pangalan ng mga scriptural character na yan, mga kapatid. So, wala tayong kahit kunting doubts na yan ay nagkamali kasi nandyan din po, mga evidence na yun po yan
sa mga pangalan din po ng mga scriptural character. Tuloy natin purihin po, mga kapatid ang anak, si Yahushua. Basahin ko po ang patar. Sa Yahudyat po yan, no? But sa Aramaic, kepa or kapa, mga kapatid. Chapter 4, verse 5. Ngunit sila'y magbibigay sulit sa kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Yung kanya dito ay ang tinutukoy si Yahushua, na ang sinasabi ni Patar or Kapa, mga kapatid, na siya po yung handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. So, ayan mga kapatid, pagpapatuyan na Yahushua nga po is ready to judge kasi siya ang binigyan ng ating Ama ng responsibilidad po na siya ang tagahatol. Both the living and the dead, mga kapatid. So, dahil dyan, purihin natin si Yahushua kasi siya ang tagahatol, mga kapatid. Siya yung mag-decide. Siya po yung magbigay ng husga, siya po yung mag-implement po ng justice ng ating Ama. Kung ano po yung justice ng ating Ama dahil sa kasalanan, He will implement it, mga kapatid. So, ayan, kailangan nating purihin at kilalanin po si Yahushua. Kasi nga mga kapatid, iba ang nakasulat sa ating scripture eh. So kung ating nakilala at inuunawa o tinatawag po yung maling pangalan, then paano 'yun mga kapatid? Paano 'yun? Paano tayo maligtas? Paano tayo maiwas o yun na nga, paano tayo maiwas doon sa mga kahirapan na darating dahil sa yun na nga, no, sa ating mga kasamaan at hindi tayo nakarepent, mga kapatid, at hindi tayo nagbago. So, ayun, no, hindi tayo maligtas doon. So, kailangan natin kilalanin si Yahushua, mga kapatid. So, yan ang kanyang pangalan. Yahu, first 3 letters po, pangalan din ng ating Ama. Shan, Ayan. Itong siya na word ay mula sa Hebrew word Yasha, na ang ibig sabihin delivers and saves, mga kapatid. So, Yahushua po, mga kapatid, ang pangalan, totoong pangalan ng ating Misaya, ng anak, mga kapatid. Yahushua ang totoong pangalan. Ang ibig sabihin, Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So, totoong pangalan po yan, mga kapatid, kasi sa Matthew 1 verse 21. At ito po ang kanyang trabaho. For He shall save His people from their sin. Itong pangalan na ito. So paano yan? Kasi iba yung nakasulat. At bakit iba ang nakasulat sa ating scripture? Dahil po mga kapatid sa Jeremiah o Jeremiah chapter 8 verse 8 po. Dahil sa full span of the scribe. So kayong mga manonood sa Republish, kung kayo'y nalito kung bakit iba ang pangalan na kasulat dyan, Yahushua, but sa inyo ay JESUS. Mga kapatid, dahil po yan sa Jeremiah 8 verse 8. Sinulat po yan ng mga full span of the scribe. So dito sa Assembly of Yahuwah Philippines, we restore po ang pangalan Yahuwah dahil diyan ang pangalan Yahushua, mga kapatid. So, ayan, wala tayong ibang iniluwalhati dito. Yahuwah ang Ama, Yahushua ang Anak. All praises and esteem to His God's name. Bilang kunting review lang, mga kapatid, napag-usapan na po natin ito. So, nandito na tayo sa big chunk of section na beginning events to Passion Week po. Ito yan. At dito sa chapter 22, matatapos yan. So, we've discussed this and then patuloy na tayo ditong itong mga napag-usapan natin, mga kapatid, about controversies in the Mekdas o in the Hayakal. May mga controversies doon. We've discussed already first, second, and third. And then sa nakaraan, itong parable of the wedding banquet, we're done with that. And then paying tribute taxes to Caesar. Tapos na rin po sa nakaraang linggo. So ngayon, nandito na tayo sa marriage in the resurrection. And then sa susunod, the greatest commandment, tingnan natin ito. And then last is son of Daud and sovereign of Daud. Yan po ang ating ending sa Chapter 22, yan po ang ating tatapusin sa susunod na 2 mga linggo. Okay?
So that being reviewed, so ito yung ating topic, marriage in the resurrection. 22, 23 hanggang sa 33 po. Konting information dito sa ating structure and literary form. There is an ongoing debate pala dito mga kapatid, no? Ano po yung debate between Pharisees and Sadducees patungkol dito sa topic on the afterlife. O, di ba? Anong naalala ninyo sa mga Pharisee? Anong kanilang pinaniwalaan? At ano naman po ang pinaniwalaan ng mga Sadducees? So magkasalungat sila mga kapatid, no? So there is a debate going on. Yes, go ahead. Anong naalala ninyo? Go ahead, sister, go ahead. Ako po ba, bro? Go ahead, Ako po ba, sister. Brad? Okay, go ahead, sister. Yung may difference ang belief nila, yung Pharisee at saka yung Sadducees. Apa. Kasi yung Pharisee, they believe in the resurrection. While the Sadducees don't believe in resurrection or afterlife. Yun lang po. Okay, very good. Very good. Said well, mga kapatid, sinabi ni Sister Corazon. So, nakakaroon ng debate ito kasi nga itong sect na Pharisees, isang grupo sila lahat ay mga Yahudian nila, no? Mga Jews sila mga kapatid. Yun ang kanilang paniniwala. Merong resurrection. Ngunit naman, ang mga Sadducees, isang sect na rin po, isang group sila. Okay? Isang group na rin po sila, ngunit hindi po sila naniniwala sa resurrection. So yan po, no, mga kapatid. So their intention here is to show to multitudes that Yahushua is not a worthy teacher. So ang there dito mga kapatid, ang tinutukoy dito ang mga Sadducees po. Okay, kasi sila po yung lumapit dito eh. So at this time, tahimik ang mga Pharisees, ang bida dito, ang na-highlight dito ni Matthew, the writer Matthew, ay ang mga Sadducees. So ang there dito is really referring po sa mga Sadducees. The Sadducees points to the issue on liberate marriage. Okay, ano ba itong liberate marriage? Okay, mamaya ipaliwanag natin yan na batay dito sa Genesis 38 po, verse 8. Kung naalala niyo yung kwento dito, this is Yehuda, no? Judah, the tribe, isa sa mga tribe ito, no? Si Judah, anak ni Jacob po. He told Unan na asawahin niya ang asawa ng kanyang kapatid na namatay para ma-preserve yung kanyang lahi. Yun ang instruction dito sa Genesis chapter 8 po, verse 8. So, dahil diyan, nakasabi yan dito sa Deuteronomy 25, verse 5, nabanggit yan diyan na kung mamatay ang brother at naiwan ang wife na widow, kailangan i-save siya ng another brother sa namatay. Asawahin siya dapat para ma-preserve nga yung kanilang lahi ng kanyang brother, yumaong na brother. So, ayan ang nakasabi dyan mga kapatid. So, yan ang idea on the liberate marriage mga kapatid. So, dito merong kwento na ibinigay dito ang mga Sadducees. Kwento sa isang babae na merong 7 mga kapatid ang kanyang husband po. And then, mamaya mababasa natin na yung kanyang husband ay namatay. Okay? So, anong nangyari? Okay, mamaya babasahin po natin yan. Anong nangyari sa kanyang husband na namatay? At yung mga other brothers na kanyang mga anak, ang kanyang mga brothers na buhay pa, ano kaya yung magiging kwento mamaya? So tingnan natin mga kapatid as we continue. So their points is, if there is a resurrection, she shall have to be a polygamist. Okay, yun ang punto dito ng mga Sadducees kasi hindi nga sila naniwala ng resurrection. So kung totoo na mayroong resurrection, then napakaraming husband na ang babae nito. So then this woman is practicing polygamy. Okay, yun po ang challenge, ang question dito ng Sadducees.
So the main point is Yahushya's teaching on importance of resurrection, both in the scripture and pointing to the power of Alua. So ito po yung pinaka-essence na mensahe dito, na sa kwento ito, Yahushua is really giving importance po ng resurrection at giving importance na kailangan alamin po natin kung ano nakasulat sa scripture. Kasi kung ano nakasulat sa scripture, ang ating Ama po ay may kakayahan po siyang gagawin kung ano yung gusto niyang gagawin kung kilala natin ang ating Ama. Okay? Yan po ang ating kunting background diyan sa structure niya, literary. Ngayon, kunting outline po para meron kayong idea batay sa mga talata. Sa talata 23, nandyan po yung opening. Sadducean denial of the resurrection. Nagpakita po yung mga Sadducean kay Yahushua. 24 hanggang 28 po ay isa palang riddle. Okay, nagkwento sila. Okay, yung kwento nila patungkol sa babae, yun pa pala ay isang riddle, mga kapatid. Okay, their use of Deuteronomy 25 verse 5, ginamit nila po. Genesis 38 verse 8, on the issue on liberate marriage, kumbaga, na banggit po sa verse 24. And then the story of the widow with no children. So yung widow pala, mga kapatid, no? Yung 7 lahat ay naasawa niya sa kwento nila. Pero wala rin silang anak. So kawawa itong widow na ito, no? Wala ring anak kahit naasawa niya yung other 6 na mga o 7 brothers, no, na wala pa ring anak. Okay? So ano yung response ni Yahushua? Challenge regarding their ignorance. So ito yung ginawa ni Yahushua. Challenge ni Yahushua dahil sa kanilang ignorance. Their twofold ignorance. Okay? Makikita yan sa verse 29. Mamaya basahin natin. The truth regarding the resurrection. Ano ba yung katotohanan? Kathang isip lang ba ang resurrection? Hindi po, mga kapatid. Katuruan po yan ni Yahushua. The proof from Shemot chapter 6 verse 6, rather chapter 3 verse 6 po, which is mababasa mo sa 31 and 32. And then kung merong opening kanina, meron din silang closing. So ano po yung closing? Kung ang opening kanila ay ang pagpasok ng Sadducean sa kanilang mga katuruan, ang closing naman po ay reaction of the crowd. So ano ba ang comment ng mga crowd patungkol kay Yahushua? Na-accomplish ba yung intention po ng Sadducees upang patunayan na si Yahushua ay hindi karapat-dapat na magturo or Yahushua is unworthy teacher? Napatunayan ba ng mga Sadducees yun po, mga kapatid? So maya, tingnan natin as we continue po. So at this time, i-stop sharing ko yan, and then I'd like to ask volunteer po kung sinong volunteer po na magbasa sa ating passage. Kindly unmute po at sabihin mo kung ikaw po yung gustong magbasa ng scripture po. Sister Jeanette, okay ba? Brother Desmond, o sino dyan sa inyong mga anak ang gusto magbasa? Hello? Oh yes, okay. Marinig kita, Sister Jeanette. Opo, naririnig po. Okay, go ahead. Nandito po ay yung ating passage. Go ahead. Matthew 22. Nang araw ding iyon ay lumapit kay Yahushua ang mga Saduseyo na nagsasabing walang pagkabuhay na muli, at kanilang tinanong siya na sinasabi, Guro, sinabi ni Moses, kung mamatay ang isang tao na walang anak, pakakasalan ng kanyang kapatid na lalaki ang asawa niya at magkakaroon ng mga anak para sa kanyang kapatid na lalaki. Ngayon, mayroon sa aming 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at siya'y namatay. Sapagkat hindi siya nagkaroon ng anak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa ikalawa at sa ikatlo hanggang sa ikapito. At kahuli-hulihan sa lahat ay namatay ang babae. Kaya sa muling pagkabuhay,
alin sa 7 ang magiging asawa ng babae? Yamang siya'y napangasawa nilang lahat. Sumagot si Yahusha at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng aluwa. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ay hindi sila nag-aasawa o pinag-aasawa pa, kundi sila'y tulad sa mga anghel sa langit. At tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa inyo ng aluwa? Ako ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Isaac, at ang aluwa ni Jacob. Siya ay hindi aluwa ng mga patay, kundi ng mga buhay. Nang marinig ito ng napakaraming tao, namangha sila sa kanyang aral. Okay. Salamat po, Sister Jeanette, sa magandang pagkabasa po ng 10 mga talata. Mga kapatid, batay sa nabasa na, no, nagkaroon na tayo ng clearer po. Nagbigay na tayo ng konting background sa structure, ideas. May mga outline na rin po na binigay natin. Na yung nabasa na narinig natin, mga kapatid, mayroon na tayong malinaw and clearer understanding kung ano itong mga katuruan, no, na sinasabi ni Yahusha dito sa ating patuloy ngayon na pag-usapan. So, ayan mga kapatid, tuloy tayong mangangaral sa ating naumpisahan na batay sa nabasa ni Sister Jeanette. So, umpisahan natin ang una ditong punto, opening po. Okay? Sadducean denial of the resurrection, sa napaliwanag na rin kanina ni Sister Corazon. So, ito na yung nabasa ni Sister Jeanette, yung lumapit kay Yahusha ang mga Sadduseo. Okay? Nagsasabing walang pagkabuhay na muli at kanilang tinanong siya. So, dahil nga sila anti-resurrection nga sila, so ayan, they declare right away, pagharap nila kay Yahusha, they declare right away, walang pagkabuhay muli. Okay? So, ayan mga kapatid ang kanilang declaration. So, batay sa kanilang declaration, talagang kinokontra po nila ang katuruan ni Yahusha, mga kapatid. Kinokontra nila. They are trying to go against, mga kapatid. So, tingnan mo yan, no? Kapag Pharisee ang hinaharap ni Yahusha, kinokontra din ng mga Pharisee si Yahusha. Another sect na naman, kaharap ni Yahusha, kinokontra din si Yahusha. So, kumbaga mga kapatid, no, from all sides, no? Both sides, no? Both angles, both areas, talagang kinokontra mga kapatid si Yahusha. So, ayan, no? Lumapit kay Yahusha. Possible na on that same day, baka siguro narinig nila ang mga pinag-usapan din ng mga Pharisee against kay Yahusha sa nakaraan. Ngayon, sila naman po ang nag-attack. Okay? Kumbaga, okay, kung hindi ninyo nasikin, kung hindi ninyo natalo si Yahusha mga Pariseo, kami naman po. Okay? It's our turn to shine. So, ito na yung nangyari mga kapatid, no? So, ang tanong dito is, ano ba ang kanilang intensyon sa paglapit kay Yahusha? Meron na kayong mga sagot mga kapatid? Any answer po? Sila ba'y lumapit dahil nais silang matuto kay Yahusha or makinig? Or Hindi po. okay, sister, go ahead and share your ideas. All the Sadducees needed to discredit Yahusha was to show yung absurdity of the concept of resurrection, na hindi totoo yun. Yun ang ano nila, na i-discredit si Yahusha, na yung authority niya, hindi totoo ang resurrection, pati yung mga angels or about the spirit, like that. Okay. So, ayan, no? Wala silang intention to learn. Wala silang intention na madagdagan ang kanilang knowledge, ang kanilang understanding. Wala. Hindi yon ang kanilang intention. But sa word na ginamit ni Sister Tessie, discredit lang, okay? Para magkaroon ng discreditation ang pag-unawa at katuruan ni Yahusha patungkol sa mga ruwak, okay, ruk,
or patungkol sa mga angels, kumbaga, mga malak, Angel. mga kapatid. So, gusto niya Or i-discredit. Okay. immortality of man. Yes. So, yun ang isa sa mga gusto nilang i-discredit po yun, mga kapatid. So, that being said, opo, wala silang intention ngayon. But instead, dito is to convince people that Yahushua is an unworthy teacher. Yun talaga ang gusto nilang maging, ito yung pulot dulo, mga kapatid, sa kanilang gustong mangyari dito. At the end of the conversation, talagang mapahiya si Yahushua kasi si Yahushua ay hindi siya karapat-dapat magturo. At wala siyang karangalan, kumbaga, na magpatuloy sa kanyang gawain bilang teacher, bilang rabbi, mga kapatid. So, yun ang gusto nilang mangyari. Okay? The Sadducees accepted on the Torah. Okay, ito po yung information na nakasabi sa author ng ating libro na ginamit, na sa Torah, ang sinabi dito sa author, kapag sinabi dito sa author na Torah, ang tinutukoy lang niya, mga kapatid, ay first 5 books lang po. Okay? Pero sa atin, ang Torah is sa lahat, yung buong lumang tipan, mga kapatid, is the Torah para sa atin. But sa author ng libro, siyempre, no, binibigyan nila ng division po yon, na ang first 5 books by Moses, yun lang daw ang Torah at Pentateuch, and others, binibigyan nila ng ibang criteria. But sa atin, yung lumang tipan na yan, all in all, we call it Torah because that is instruction. Nagmula sa ating Ama. Torah means instruction po, mga kapatid. So, hindi lang po first 5 books ang sa atin. But yung buong lumang tipan is considered Torah. Okay? Or as the Hebrew people call it Tanakh. Okay? Yan, mga kapatid, no? And then, para sa mga Sadducees, sa first 5 books o Pentateuch, wala ka kasing mababasa dyan sa writings ni Masya. Okay? No clear teaching po on the afterlife. Ewan ko kung mayroon kayong nabasa, kung halimbawa may nabasa kayo, then i-prove natin na mali itong idea na nasabi ng author. But in general, sa kanilang pag-aral, walang specific, no clear teaching of Masya patungkol sa afterlife. So, they did not believe on the resurrection. Itong mga Sadducees, dahil diyan, hindi sila naniwala. Okay? But, hindi tayo huminto doon lang sa first 5 books, mga kapatid. Kasi meron pa mga other writings ng mga nabyam o mga prophets, di ba? So the first teaching on the resurrection is really found on the book of Hosea po. Can we ask a reader to read on that? Kung pwede kayong maka-unmute po. Basahin po natin ang Hosea chapter 6. 1 to 3 po. And then let's jump to Hosea 13 verse 14. Sino pong pwedeng maka-volunteer, magbasa po para kita natin kung ano ba talaga, may evidence ba na talagang it talks about resurrection po. Okay, chapter 6. Can somebody read on that? 1 to 3? Hosea 6. Apa, 1 to 3. And then chapter 13, verse 14, yung isa. Okay, go ahead, Sister Cheryl. Chapter 6, 1 to 3 po. Go ahead. Come, let us return to Yahuwah. He has torn us to pieces, but he will heal us. He has injured us, but he will bind up our wounds. After 2 days, he will revive us. On the 3rd day, he will restore us, that he may live in his presence. Let us acknowledge the Yahuwah. Let us press on to acknowledge him. As surely as the sun rises, he will appear. He will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth. Tapos 13 to 14. 13, chapter 13, verse 14 po. Uh, 13.
I will deliver these people from the power of the grave. I will redeem them from death. Where, O death, are your plagues? Where, O grave, is your destruction? Okay? Wala na? Yan na po. Sa akin, meron pang repentance dito. Wala kang repentance yan, no? Repentance is hidden from my eyes. Wala yan sa inyo? Wala po. I will have no compassion. Even though, 15 na po yun. Okay. So dito sa akin, repentance is hidden from my eyes. Yun po ang ending ng verse 14 po. Anyway, malinaw mga kapatid, di ba? It talks about resurrection po. Di ba? Sa nabasa ni Sister Cyril, after 2 days, He shall revive us. On the 3rd day, He shall rise us up. Okay? So that we live before Him. Let us know, let us pursue to know Yahuwah. He is going forth, is certain on the morning. And He comes to us like the rain, like the latter rain, watering the arats. So, dito sa chapter 13, verse 14, na ang ating Ama, meron siyang power. Power over the grave. So, mga kapatid, dito makikita na yung patay pala, okay, muli siyang mabuhay. Okay? Muling mabuhay ang patay according to this reference. Then of course, no, quite a lengthy you familiar with the dry bones, mga kapatid, na yung nakita ni Prophet Yasaal, Yes, ano yeah pa po. pronounce ng Ezekiel, no? 'Di ba? Yung Valley of the Dry Bones, mga kapatid, 'di ba anong nangyari doon? Yung Valley of the Dry Bones, nabuhay. anong nangyari? 'Di ba? Muli silang nabuhay. So, you can read that. Verses Buhay. 1 to 14. Okay? Job 19, nandiyan pa yan. Isaiah 25, but we don't have time to read. Kindly open to Daniel chapter 2, chapter 12 po. Punta tayo kay Daniel, mga kapatid. That will be the last here. Daniel chapter 12, malapit lang sa Hosea din po. Daniel chapter 12, 1 to 3. Sinong magbasa diyan? Brother Milbert, kaya mong basahin ba? Daniel 12, 1 to 3, or sino? Kindly unmute lang po and then read to us. Ang nakasabi dyan sa Daniel. Tingnan mo yung verse 12, okay? Chapter 12, mga kapatid, verse 2. Many of those, chapter 12, verse 2 po. Many of those who sleep in the dust of the arats wake up, some to everlasting kaya, and some to reproaches, everlasting abhorrence. And those who shall incite shall shine like the brightness of the expanse, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. So ano yung nasabi dito, mga kapatid? Verse 2, and many of those who sleep. So how is the scripture describe the person who is dead? Asleep. Okay? So natulog, mga kapatid. Natutulog. Natulog pala yung taong namatay ay natulog. Okay? Naalala ninyo yung may babaeng namatay, tapos pinatawag si Yahushua. Tapos nag-iyakan na yung mga tao doon kasi namatay na yung babae, di ba? O katulad din yung si Lazaro, di ba? Binuhay niya muli si Lazaro. Both sa kwento ni Lazaro na namatay, 3 days ito na namatay si Lazaro at mabaho na. At yung babae na binuhay niya muli, both statement ang ginawa niya. Huwag kayong mag-iyak, natulog lang siya. Okay, so wala akong reference na ready dito, but naalala ko lang po yun, mga kapatid, from memory, nabasa natin yon, na yung taong namatay na, ang binanggit ni Yahushua na word ay siya ay natulog. Dito din po sa Daniel chapter 12 verse 2, ganun din po ang nakasabi, no? Many those who sleep in the dust.
So, ibig sabihin, yung taong namatay na ay talagang described in the scripture batay sa words ni Yahushua at dito kay Daniel, described as who are asleep. No? Natulog sila. Ngunit, dito, mabuhay sila muli. The earth wake up and the everlasting kaya, and some to reproach, some to everlasting abhorrence. So, ibig sabihin mga kapatid, may resurrection talaga na mangyari. Okay? At dito, bibigay rin natin ng evidence doon sa sinabi ni Marco, kung hindi ko nakalimutan, Sister Cheryl, nag-usap tayo with Marco, Brother Marco, na sabi ni Brother Marco na kapag ang tao daw mamatay, stop living na ang tao. Kasi nga, hindi na siya huminga, but stop breathing na siya. So, yun ang kanyang concept, which is dito na highlight dito ng Daniel chapter 12 verse 2 na talagang natulog, okay? Then doon sa kwento ni Yahushua, talagang natulog yung patay. Okay? So, isa yan mga kapatid sa topic na pag-usapan natin kung ano yung pag-usapan sa hinaharap mga kapatid. Kung ano bang ibig sabihin ng word na natulog. So, hold on lang mga kapatid. Let's search on that. But nasabi na ni Brother Marco na after mamatay ang tao, stop to exist. Stop to live na siya. Kasi natulog lang siya nga, kumbaga. So, but dito, hindi yan ang ating topic, but pinatunayan natin na someday, yung mga natutulog, yung mga patay, kumbaga, na natulog, someday sila po ay mag-resurrect. Okay? So, nakasulat pala yan. Okay? Nandiyan din sa Job, Isaiah, nabanggit po yan. Pero, ang binibigyan lang ng paniniwala ng mga Sadducees kasi yung first 5 books lang na nasulat ni Masya. So kaya hindi sila naniwala dito. Okay? But si Yahushua mga kapatid, in-affirm naman po ni Yahushua. Okay? Na ang resurrection ay talagang totoong mangyari po ang resurrection mga kapatid. So yan. Tuloy tayo as we continue po. Meron kayong mga tanong o interaction, pwede lang sa huli na lang no, para ma-continuous po natin ang discussion. So let's proceed with the riddle po. May riddle dito nangyari. Batay nga sa ating paliwanag na kanina dito sa Deuteronomy 25 verse 5, Parashat 38 verse 8 po. Okay? So, ito na yung kanilang kwento. Sinabi nila, Guro, sinabi ni Masya, kung namatay ang isang tao na walang anak, pakasalan ng kanyang kapatid na lalaki ang asawa niya at magkaroon ng mga anak para sa kanyang kapatid na lalaki. So kaya ito yung sinabi ni Judah, Yahuda sa kanyang anak na si Onan. Asawahin mo ang asawa ng inyong asawang babae ng inyong kapatid na lalaki para magkaroon siya ng anak. Pero ano yung desisyon ni Onan dito? Hindi niya inasawa. Okay? Yung asawang babae na naiwan. So, ano nangyari? Namatay ito si Onan. Mga kapatid, yun ang consequence if you read the following verses po. Namatay yung anak ni Yahuda na hindi nag-asawa. Okay? Kasi nga mayroon siyang ginawa dito, no? Oo, nagkaroon sila ng relationship pero spell out yung kanyang seed doon sa ground. Okay? You may read it for yourself, mga kapatid, and discover it kung bakit ito siya ay namatay. Okay? So, ayan. So, ibig sabihin, mga kapatid, yan ay isang teaching doon na talagang serious na bigyan siya ng attention, kumbaga, sa mga kapatid na buhay doon sa kanyang yumaong kapatid, mga kapatid, na bigyan ng mercy po yung naiwan na asawang babae. So what is the purpose of the liberate marriage? Meron na kayong idea po sa ating mga nabigay ng mga background kanina? Ano yung purpose para sa liberate marriage? Na ina-affirm dito ng writings ni Masya at ina-affirm din po ng mga Sadducees. Ano yung purpose? Pero yung kanilang pag-affirm dito is Brother Dan, Yes, go ahead. para ma-continue yung ano nila, yung family tree or family name na ma-continue yung ma-produce ang kanilang lineage. Okay.
Mahalaga yun, no? Ma-preserve ang kanilang lineage, kumbaga. Okay, sir. Oo. Oo. Kasi, yun na nga, no? Sige, titingnan natin ito. Batay ito sa 25, the Bariam 7-10. Hindi na natin basahin mga kapatid, no? Kayo mga makikinig sa Republic, pwede din yung basahin personally po. Nandiyan natin makikita yung concept on liberate marriage, mga kapatid. So to protect the name of a deceased brother, yun ang sinabi ni Sister Tessie, without children, and guarantee that he would have legal heirs, kasi nga expected na makaanak po siya. Okay? So yung anak niya, siya yung magiging tagasunod, tagamana po. Okay? Ng kanilang lupain, no? Thus, the ancestral lands would continue in the family as well to take care of the widow left behind. So ito pala yung essence, mga kapatid, ng liberate marriage na inobserve dito sa Deuteronomy 25 at nabanggit din po dito sa Barashat 38 verse 8 to preserve po sa property at yung mga ari-arian ng lalaki o husband po na yumaong, mga kapatid. So, ayan. At talagang isa an act of kindness, mga kapatid. Tama ba? Yes. It's an act of kindness po doon sa widow. Yung asawang babae na naiwan is really an act of kindness. At din po doon sa kanyang brother na namatay. Okay? So, ayan. The story of the widow with no children. So, nangyari dito is this, okay? Pitong magkakapatid pala itong lalaki, kasali yung kanyang husband, pito sila. Okay? Siyempre, no? Namatay, nag-asawa ang panganay at siya ay namatay. So, imagine mo, mula sa eldest, going to the youngest po, mga kapatid, one after another, okay, ano nangyari? Nag-asawa ito sa mga kanyang kapatid na lalaki. At gayon din naman ang nangyari sa ikalawa, sa ikatatlo, hanggang sa ikapito. Ibig sabihin, one after the other namatay, hindi nakaproduce ng anak, hanggang sa naubos ang pito. Mga kapatid, yun ang nangyari. At kahuli-hulian sa lahat, namatay din ang babae. So, yan ang kanilang riddle, kanilang kwento na ibinigay doon kay Yahushua, mga kapatid. So, sa 28, kaya sa muling pagkabuhay, so ngayon, binabanggit na ng Sadducees yung resurrection. Kaya sa muling pagkabuhay, alin sa pito ang magiging asawa ng babae? Yamang siya ay napangasawa nilang lahat. Mga kapatid, ano kaya sa tingin mo itong riddle na ito, itong kwento na ito? What do you think? Ikaw, mga kapatid, anong nasa isip niyo, mga kapatid, bago tayo magpatuloy? What is in your mind? If you are Yahushua, how would you answer this? Okay? If you are one of those who are listening doon sa kwento, ano kaya ang ini-expect mo na sagot ni Yahushua? Or kung ikaw si Yahushua, anong sasagot mo dito? Ano sa palagay mo? Mabigat ba itong tanong na ito? Brother Dan, Go ahead, Sister Tessie. sa isip kasi ng mga Sadducees ay pareho lang ang buhay dito sa earth at saka sa sinasabing other world na may mag-need pa ng succession of mankind or ma-preserve pa yung yung mga sinasabing mga inheritance ganon. Pero sa other world, no need of succession na or new supplies of mankind kasi yun na nga na wala nang marriage doon sa other world. Okay. Hindi man natin masabing wala nang marriage sa heaven kasi walang heaven. Yun nga, hindi heaven. Yes po, hindi heaven ang ating pupuntahan po. Sa New Jerusalem po tayo.
New Opo. Arats, New Earth, and New Jerusalem ang ating pupuntahan. Batay sa Revelation 20 po, mga kapatid. 21, 22, and Revelation po ng 21 and 22. Okay, very good answer po ni Sister, comment rather, very good comment ni Sister Tessie, mga kapatid. So, anybody else would like to add? So, what is the point of the Sadducees? In-affirm ba ng Sadducees na oo, totoo, merong resurrection? Kasi nabanggit nila dito, kaya sa muling pagkabuhay. Are they affirming? Or are they just trying to put to trap or put to test Yahushua, mga kapatid? What to test? Oo. Again, it's another trap, mga kapatid. Mm. Kung ang mga Pharisee sa nakaraang pag-aral natin, merong difficult trap na binigay sa kanya, ngayon, another group naman po, kapatid. Binigyan naman po siya ng difficult trap, mga kapatid. Bakit trap yan? Sige, tingnan natin as we proceed po sa next slide natin. Okay? So, ito yun ang ating dagdag sa nasagot na ni Sister Tessie. So, if there is a resurrection from the dead, what will happen to her in the next afterlife? So mga kapatid, ito po yung ating sagot doon na ano pala ang iniisip ng mga Sadducees, mga kapatid. This is our answer, mga kapatid. Ano yung iniisip ng mga Sadducees? They are not affirming, mga kapatid, kasi yung word kanina gamit din, kaya, okay? Kaya, kung may mabubuhay muli. Kung tingnan mo yun sa English yan, if, okay, ang if ang nakalagay doon sa English yan, no? Kung di ako nagkamali, mga kapatid. Let me verify it. Verse, ano po yun? 24. Okay? Verse 24. Okay? If anyone should die, yun sinabi nila, having no children, his brother and his wife. Okay, so ang ginamit doon, if anyone should die. So, yes, tama naman po, no? Nakasabi dyan na hypothetically na one of them mamamatay. Yun ang sinasabi pala dyan, no? So, actually, batay sa aking pag-aral dito, this is really something na they are challenging po yung iniisip ni Yahushua patungkol sa resurrection. If there is a resurrection from the dead, what will happen to her in the next afterlife? Okay? So, yan ay isang hamon na they're trying to question here on the issue on polygamy. So, kung si Yahushua ay magkamali sa kaniyang sagot dito, mga kapatid, then Yahushua is affirming polygamy. Nakuha ninyo? Yes po. Okay? Pero sa ating nabasa kanina, malinaw, no, mga kapatid? Malinaw kung ano yung lusot ni Yahushua. Ano yung kanyang katuruan dito. Okay? On the other hand, he exposed their ignorance, mga kapatid. So what are they doing with Yahushua? Ano kaya? What are they doing with Yahushua, mga kapatid? Again, sa nabanggit na kanina, they're trying to what? Trap. They are trying to trap Yahushua po, mga kapatid. They're trying to test Yahushua. Ito yung totoong intention po ng mga Sadducees dito, mga kapatid. They put Yahushua in a hot spot again, katulad ng ginawa ng mga Pharisee. Okay? And here, they are forcing Yahushua for a no-win situation. Oh, bigat yan. No-win situation ito. Ang kanilang gustong mangyari. Either he, Yahushua, denies the afterlife, or either Yahushua accepts polygamy. Okay, mga kapatid, nakita ninyo yung gaano ka subtle itong statement or kwento ng mga Sadducees, mga kapatid. They are forcing Yahushua for a no-win situation. Either he denies the afterlife,
which is alam natin, Yahushua will not deny afterlife, or either Yahushua will accept polygamy, which is obvious naman po mga kapatid, Yahushua will not accept polygamy. So, ang tanong, paano ni Yahushua lampasan ito? Okay? Na-realize niyo mga kapatid how difficult that the trap is here. Mahirap doon sa mga Pharisees dito, mahirap din mga kapatid, okay? So, ayan. Tingnan natin as we proceed mga kapatid sa ating nabasa na kanina. So, here, Yahushua's response. Una, silence regarding their ignorance. Okay? Verses 29 hanggang sa 30 po mga kapatid. Sumagot si Yahushua at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo. See? Mga kapatid, tinan mo gano'n ka full of wisdom si Yahushua. Hindi siya nagsagot patungkol sa issue on polygamy. Okay? Right away. Hindi siya nagbigay ng sagot right away about that. Okay? But right away, kung ano yung kulang sa mga Sadducees, yun ang kanilang na-highlight, mga kapatid. Nagkamali kayo. Okay? So, ayan mga kapatid, no? Hindi pwedeng sagutin ni Yahushua ng directly yung tanong na mali. Okay? Kailangan sabihin mo na ni Yahushua ano ang kanilang mali. Okay? Sa kanya, bigyan ng linaw o kalinawan yung mali nilang mga pag-unawa. Nakuha niyo mga kapatid kung ano what Yahushua is doing here po, mga kapatid. Do you hear me? So, ayan mga kapatid, no, ang nangyari. Nagkamali kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan. Okay? Now, nung sinabi ni Yahushua, hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan. Si Yahushua ba ay lumabas siya doon sa writings ni Masya? Kasi ang ina-affirm po mga kapatid ng mga Sadducees ay 5 libro lang po na nasulat ni Masya. So when Yahushua said, nagkamali kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan, was Yahushua referring to other writings na hindi sinulat ni Masya? Yes or no? What do you think mga kapatid? Batay sa ating nabasa kanina. Ang sagot ba ni Yahushua about scripture? Was he pointing outside from the writings of Masya? Or he was pointing what Masya has written? Anong naalala niyo mga kapatid kanina sa nabasa ni Sister Jeanette? Any comment po? Medyo malalim ang inyong mga pinag-isipan dyan. Okay. Sige po mga kapatid. Sa verse 30, yan po nakasabi. So, ito yung unang sagot ni Yahushua talking about their ignorance po mga kapatid. Pangalawang sagot niya, sapagkat muling mabuhay, muling pagkabuhay ay hindi sila mag-aasawa o pinag-aasawa pa, kundi sila'y tulad ng mga anghel sa langit. So, ito yung una, talking about their ignorance of the writings of Masya. Okay, sabihin ko na lang, no? At dito, ina-affirm ni Yahushua kung ano rin po ang other writings outside the writings of Masya, yung ating nabasa na kanina. Hosea, Ezekiel, and many more. Isaiah and Job, mga kapatid. Which Yahushua affirmed as well. Na sinasabi ni Yahushua, merong pagkabuhay muli. At sa panahon na yon ay wala nang mag-aasawa o pinag-aasawa. Kasi sa panahon na yon, sabi niya, tulad sa mga anghel ng langit, ang lahat. Okay? So, Yahushua is pointing to them po. Hindi po outside sa writing ni Masya. But sa writing mismo ni Masya. Saan po? Shamot chapter 3, verse 6.
highlighted of their ignorance of Scripture. Okay? So, sino pong pinag-usapan dito sa Shamot chapter 3 verse 6, di ba? Kwento po ito with Yahuwah and Masya, mga kapatid, di ba? Sabi po ni Abba Yahuwah na sabihin mo sa bansang Yasar-al na ako ang aluwa ni, kanino po? Abraham, aluwa ni Isaac. Yasakak, Isaac, Yahuwah po ni Jacob o Jacob. I am the Yahuwah. I am the Alua, rather. I am the Alua of Abraham, Yasakak, and Jacob. So, dyan sa kwento na yan, yung verse na yan, mga kapatid, ang tinutukoy dito ni Yahushua is this. Sinabi ng Ama, I am Alua. So, yung word na I am, mga kapatid, ibig sabihin nun, ang ating Ama ay meron siyang kakayahan na bigyang buhay muli yung mga natutulog. Okay? Bigyan sila muli ng buhay yung mga natulog. In other words, kaya ng ating Ama with His power, mga kapatid, ma-resurrect po yung mga patay. Yun po ang sinasabi ni Yahushua dito. At yun ang kanilang highlight ni Yahushua na kanilang ignorance, mga kapatid, sa Scripture. Okay? So, how does it look like? Okay, wala akong kulang na word na look dito. How does it look like after the resurrection? Ano pala ang picture, mga kapatid, kapag mag-resurrect na ang mga patay? Ano pala ang picture niyan? How does it look like? Batay dito sa sagot ni Yahushua. Brother Dan, just like the angels, Yes, there po. will be no more relationship. Wala ng relationship, wala ng husband and wife, Mhm. at wala ng procreation. Yes. Para So, na tayong mga angels. Opo. So, ganun, no? Kung ano yung katangian ng mga angel doon sa langit po ang pinag-usapan dito. Hindi yung mga nahulog dito. Kasi yung mga Paul nandito, nag-asawa sila po, di ba? So, ang tinutukoy ni Yahushua, hindi po yung mga nahulog, ha? Ang tinutukoy po ni Yahushua, mga kapatid, yung mga malak, yung kanyang mga messenger ng ating Ama doon sa langit. Kasi doon, walang procreation doon. Okay? Yung mga nahulog dito, yes, meron. But yung doon, wala, mga kapatid. Yun ang sinasabi dito ni Yahushua. Okay, there is no more marriage. So therefore, wala nang husband and wala nang wife relationship. So dito ngayon na nabulabog, mga kapatid, no? Kasi ang isip ng mga Sadducees, kung totoo yung resurrection, anong mangyari doon sa kwento nito? Kaninong magiging husband siya sa 7? Okay, which is, mga kapatid, wala. Wala doon sa katotohanan. Okay? Hindi nila naintindihan ang katotohanan, mga kapatid. At hindi nila na-discredit sa ginamit ni Sister Tessie kanina. They wanted to discredit Yahushua, but hindi sila nagtagumpay, mga kapatid, na i-discredit nila si Yahushua. Kasi nga, ito yung mangyari sa resurrection, mga kapatid. No more marriage, no more husband relationship. Okay? Why? Because, yun na nga, no? Sa nabanggit na kanina, we will be like angels o malak, okay? Or messengers ng ating Ama doon sa Siamayam. There is no more bearing of children. And the most important activity then would be, okay, worship of Alua. Worship. In a new relationship po. So, wow, what an honor, mga kapatid, na sa panahon na yan, okay? Kung ngayon dito sa mundo, busy tayo to take care children, to take care husband and wife, okay? Maintain and sustain relationship ng husband and wife, maintain and sustain relationship ng mga children. Yun ang ating nabisihan po dito sa mundo ngayon. Pero sa darating na mundo, sa bagong Arats, sa bagong Jerusalem, mga kapatid, wala na po yan.
Okay? Wala na po yun. Mm. So, yun ang tinuturo ni Yahushua, mga kapatid. Okay? Their twofold ignorance, ating na-highlight na kanina. Okay? So, we're done with that. Ignorant sila doon sa anong kakayahan ng ating Ama. Okay? Na kaya niyang buhayin ang mga patay. At ignorance doon sa understanding ng marriage, which is hindi na applicable sa panahon na yun. Yun ay twofold ignorance, mga kapatid. So the truth regarding resurrection, mababasa natin dito sa 30. Ano yung proof natin sa resurrection po? Batay sa Siyamot chapter 3 verse 6 po. Ito yung proof of the resurrection na nabanggit po ni Yahushua. At tungkol sa muling pagkabuhay, sabi ni Yahushua, ng patay, hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa inyo ng alwa? Ako ang alwa ni Abraham, ang alwa ni Isaac o Isaac, at ang alwa ni Jacob o Jacob. Mga kapatid, siya ay hindi alwa ng mga patay, Mga patay. kundi siya ang alwa ng mga Buhay. buhay. Mga kapatid, Buhay. malinaw ito, mga kapatid. Binanggit ni Yahushua kung ano yung nakasulat po sa Siyamot chapter 3 verse 6. I am alwa, sinabi niya ang ating Ama. I am alwa of Abraham, Isaac, and Jacob. So mga kapatid, this is a slap on the face, mga kapatid, ng mga Sadducees. Kasi ang pinaniwalaan lang po nila ang writings ni Masya. Mula sa writing ni Masya ito eh. Okay, mga kapatid? So, that is show of their ignorance. But dito, pinatunayan ni Yahushua na ang kapangyarihan ng ating Ama, kaya niyang buhayin. Kasi siya nga ang alwa ng mga buhay. Okay? So, wow. What a hope, mga kapatid. Na kung tayo man ay mamatay, yadaya mga kapatid. Yes po. Hello, mga kapatid. Yadaya Di ba? What a hope. Yes. Na kung tayo man ay mamatay, tapos tayo ay namatay na tayo ay nanampalataya kay Yahushua at nanampalataya kay Abba Yahuwah. Mga kapatid, what a hope. Na tayo ay, kahit tayo ay mamatay bago si Yahushua bumalik, what a hope, mga kapatid. What a baruch hope, mga kapatid. Because we shall live. Kasi ang ating Ama ay tinawag siya alwa of the living. Siya po ang alwa ng mga buhay, mga kapatid. Note, behind this teaching on resurrection, mga kapatid, okay, behind this teaching on resurrection is the alwa of Yasar-al. Kung sabihin kung sino itong tinutukoy sa Abraham, Isaac, Jacob, mga kapatid, we are referring to the whole nation of one nation, Yasar-al, mga kapatid. He is the alwa. The teaching, the concept behind the teaching of resurrection, mga kapatid. Okay? The concept behind the teaching of resurrection really is alwa of Yasar-al, which is Yahuwah, mga kapatid. Walang ibang alwa na ating tinutukoy. Ang tanging makapangyarihan na Yahuwah is alwa of Yasar-al, mga kapatid. Is behind the teaching of resurrection. So kung meron kaninang opening, ngayon dito tayo sa closing. Okay? So anong closing po, mga kapatid? Nang marinig ito ng napakaraming tao, ano pong ang reaction po ng mga tao, mga kapatid? Namangha sila. Namangha. Kanyang aral. So, ano sa palagay mo yung objective, yung goal, yung intention ng Sadducees? Na-accomplish ba nila, mga kapatid? Hindi po. Then, embarrass pa sila. Embarrass sila, mga kapatid. Okay? Hindi nila na-accomplish po yung nais silang gawin. Katulad din po kung anong nangyari sa mga Pharisees, mga kapatid. Yahushua triumphed over them. Here, Yahushua break their trap.
expose their ignorance, Mm. and put them all to shame, mga kapatid. Wow! What a Mm. powerful Mm. testimony, mga kapatid, ng mga tao dito. Kung gaano ka Mm. talaga unusual, full of wisdom ito si Yahushua bilang guro, mga kapatid. So the multitudes were filled with wonder of Yahushua's teaching. For he is indeed the interpreter of Torah. Torah. Nakalimutan po ng Mm. mga Sadducees na Yahushua came to implement Mm. the law. Yahushua came to uphold the law. And thus, Yahushua also came as the best interpreter po ng law. So, that being said, no, talagang praises to Yahushua, our only rabbi, the best rabbi ever, mga kapatid. Walang mga rabbi na mula sa Pharisee o Sadducees man na makasurpass po kay Yahushua. Wala, mga kapatid. All of them failed. When they test Yahushua, mga kapatid, all of them failed. And Yahushua, all of them put to shame, mga kapatid. Because they failed to trap Yahushua. As a way to end, ito po yung ating mga reflection, mga kapatid, bago tayo mag-sharing. There will be a new set of relationships in eternity. Wow! So, mga kapatid, itong ating relationship dito sa mundo ngayon, hello? Ito ay panandalian lang ito, Opo. kapatid. Ito po ay temporary lang po, mga kapatid. Ito po ay lilipas din, mga kapatid. Mm. At ito ay mapalitan po ng bago or panibagong relationship in eternity. Na tayo'y manahan doon sa bagong Arats, bagong Jerusalem, mga kapatid. Tayo'y manahan doon. Batay sa Kazon, chapter 20 hanggang 2022, mga kapatid. Yan, bagong relationship na. No longer needed for marriage and therefore no procreation. So, ano kaya, mga kapatid? Yung mga single na nanonood o nakikinig dito, so mag-asawa na lang kayo kasi doon mamaya wala namang marriage doon. Okay? Joke lang yun, pero pwede rin ninyong seryosohin, mga kapatid. Now that we know na wala na palang marriage doon, and if you want to see, if you want to live, ano ba ang buhay na may asawa, if you wanna go for that, mga kapatid, then do it. Kasi doon mamaya wala na yan. Iba na ang relationship doon. Okay? Sa kasabihan ng maraming iba, mga kapatid, ang marriage dito sa lupa, ano po daw? Mixed with what? Let me sidetrack muna natin. How do you describe ang marriage dito sa lupa? Any reaction po? What word will you describe ang It's not a marriage bed dito of sa roses. lupa? Sister Yes. Teddy? Go ahead, Sister Not a Teddy. bed of roses. Bed of roses. Okay, bed of roses. Not a bed of roses. Sorry, not a bed of roses, sabi ni Sister Tessie. Bakit Bed mo of sabi, roses, Sister, not a oo. bed of roses? Kasi may mga Kasi ang rose ay hindi merong lahat ano po. maganda or mga pangyayari. Okay. Turns. Yes, May mga tama. turns. Hindi siya bed of roses. Or bed of roses man, pero hindi nila nakita yung tinik. Yung thorn, hindi nila nakita. Turns. Hindi nila nakita. Ang inisip lang nila yung kagandahan ng roses. Pero hindi nila binigyan ng halaga yung rose pa ay meron palang tinik yon. So, in other words, is both what? Joy Marriage. and pain. Yes. Tama. Is both happiness and sadness. And sacrifices. Yes. Sadness. Is both pleasure and pain. Okay? Pleasure and pain nandyan. Enjoyment and what? Anong i-pair mo ng enjoyment? Agony.
Enjoyment and agony. Sister Cheryl, you wanna say something? Brother Desmond, Brother Wala po. Milbert, sinong mag-comment pa dyan? Sister Corazon, something comment? Sister Marchi, how do you describe marriage? Sa buhay ko mga kapatid, I will describe both my happiness, my sadness. Talaga, siguro yung iba, siguro yung perfect na marriage, no? They would say na only happiness, only enjoyment, only pleasure. Baka yun ang comment sa mga perfect marriage, mga kapatid. But sa akin, sorry, I will not say that way, mga kapatid. Dahil nga din, no? Iba Oo, pastor. ang naranasan ko. Yes, go ahead, Brother Milbert. Go ahead po. Parehas tayong balo eh. Tama ba? Yes, Brad. Ang sa inyo ay yumaong nasa kabilang buhay, pero sa akin, nasa kabilang bahay lang. Joke lang. Ay, oo nga pala. Oh. Oo nga. Sorry, pastor. Okay lang, wala problema. Amen. Pero mas masakit sa akin, Brad, kasi yan na nga, buhay pa, pero nasa kabilang bahay. Go ahead. Sino yung nag-comment? Sa amin, brother, marriage is commitment. Okay. Okay. Marriage is commitment. It's a commitment. Yes. Opo. Brother Dan. Sandali lang. Let me clarify ka, Sister Jeanette. Anong mangyari, Sister, kung walang commitment, Sister Jeanette? Pag wala kasing commitment sa marriage, parang hindi mo nire-recognize yung sense ng bawat isa sa iyong buhay. At saka yung hindi mo rin ina-acknowledge kung bakit ibinigay ang isang tao na kakaiba sa iyong pananaw, kakaiba sa iyong isip, Opo. na mabuhay kayo bilang isa. Yes. Okay. Wonderful explanation po, mga kapatid. Dagdag natin dito sa ating mga insights. Yes, thank you po, Sister Jeanette. Yes, go ahead, Sister Cheryl. Ano po yung sa inyong side? Marriage is a difficult learning. Oh, okay. Kasi po, Difficult learning. we live together yung hindi natin kilala. Oh, natin- yes. So kailangan na andun yung adjustment, na andun yung ano. But it is a learning kung papaano po tayo makipagkapwa-tao. Yes. Opo. It's a So- learning also kung papaano po tayo mag-submit sa iba. Sa learning kung paano po tayo magmahal, unconditional. Kasi there are times na ups, there are times na down. Down. So, it is a learning, difficult learning po, in Yes. short. Okay, so highlighted ni Sister Cheryl yung difficult learning. So yung mga makikinig sa Republish, bago kayo mag-dive into relationship na maging husband and wife, okay, sana no you learn from this teaching video. Go ahead, Brother Milbert. Go ahead, Brad. Well, in short, marriage is a roller coaster ride. Okay. Pag nahulog ka, patay ka. Okay po. So, Pero actually, agree ako dun sa para siyang yung marriage kasi ang concept niya is practice of commitment talaga. okay. Parang pinapractice tayo ni Yahusha dun sa marriage yung commitment kasi ang marriage sa bagong mundo is siya yung i-marriage natin di ba? Opo. Yes. So doon spiritual marriage Dito Correct. dito kasi may halong flesh. So may pleasure na tinatawag. Siguro parang ganun lang ginawa, no? Okay. So thank you very much. While Brother Milbert is saying, no, gusto nating i-highlight dito yung may marriage na darating sa bagong Arats at bagong Jerusalem. May marriage na ating abangan, mga kapatid. Hindi yon sa isa't isa, but marriage natin with Yahusha, mga kapatid. Yung wedding of the Lamb, mga kapatid, with Yahusha. So, siyan po, mga kapatid, ang abangan natin. But yung mga marriage to one another, wala na po yon.
married to only Yahushua, mga kapatid. Sa panahon na yan, darating yan. Okay po. So yan. Then pangalawa is, these new relationships remove all boundaries po. Di ba? Uy, asawa ko yan. Sa mundo ngayon, di ba? Ganito yun, di ba? Uy, asawa ko yan, akin yan. Huwag mong galawin yan, di ba? So may mga boundary yan po, di ba? May mga limit po yun dahil nga doon sa may mga restriction po. But sa panahon na ito, mga kapatid, all boundaries has been removed, mga kapatid. Okay? Kung titingnan natin, mga kapatid, no, itong 8:32, mga kapatid, no, from the east to the west, to the south, to the north, mga kapatid, no? Then nabanggit din po sa chapter 8, verse 11 po. So ano po itong east, west, south, and north, mga kapatid? These are all coming together po, mga kapatid. Hindi lang mga Yasrael, mga kapatid. Hindi lang mga Yahudiya, mga kapatid. But also Gentiles coming together po sa panahon na ito. So therefore, wala na yung barrier, mga kapatid, between Yahudiya o Jews and Gentiles. Wala na pong barrier po yun sa panahon na ito. Okay? There will be no more barrier, mga kapatid. So yun po yung new relationship sa panahon na yan. So, that being said, ano kaya, mga kapatid, no, ang mga aral dito sa ating journey ngayon? Is there anything that you wanna share some more before we end po? Mayroon ba kayong mga other things to share po batay sa ating ito po yung pinaka-author, no, ng ating nakuha dito na readings, mga kapatid. So anybody would like to share kung meron kayong other lessons po? Brother Pedro, if you have something to share, please unmute lang po. Sister Corazon, go ahead. Regarding po yung yung paki-explain further nga, brother, kung regarding sa resurrection. For example, ako, as if I will example myself. Opo. Kung mamamatay ako, will I be resurrected At the agad coming- or at the coming of pa Yahushua. yung pagbalik ni Yahushua? Opo, at the coming of Yahushua po ang resurrection mangyari. Okay. Opo. Okay. Yes. Yun lang po. Thank you. Oh, thank you very much. Kasi Yes. para to at clear sa akin kasi. Opo. At the Okay, coming thank of you. Yahushua. Yes, thank you very much. At the coming of Yahushua, kaya mga kapatid, yung susunod na ating fiesta po, no? Susunod na fiesta po natin is tinatawag po na Feast of Trumpet. Okay? We're done kasi po sa pang-apat, di ba? We're done sa 4. So ang darating na fiesta po natin, which falls on the month of September po, yun ay pang-5 fiesta po, yung Feast of Trumpet o yung Tarua po. Yun po ay reminders po of the coming of Yahushua. And what will happen when Yahushua comes? Ayun na nga, ang magkakaroon po ng resurrection, mga kapatid. Okay, thank you very much, Sister Corazon. Brother Pedro, if you have something, Sister Cheryl, Sister Tessie, kung meron kayong mga dagdag, Brother Desmond, Sister Jeanette. Brother Dan, Okay po, Sister Cheryl. nabanggit ko kanina na kapag ka namatay ay nag-sleep lang. Opo. So waiting for the resurrection. Yes. Paano po yung mga nagpa-cremate? Okay. So, ang tanong mo doon is, They don't have anybody to resurrect. 'Di ba? Kasi okay. nasunog na. Nasunog na. Okay. Yun, sister, ay mahirap nating ipaliwanag kung paano gagawin ni Yahushua yung actual na resurrection. But kung titingnan natin, meron kasing mga mayroon kasing mga other teaching ngayon na parang nag-resuscitate lang daw ang tao. Yung concept na yung mga buto, okay, kung basahin mo yung Ezekiel, mga kapatid, no, yung mga bones, yung dry bones, bumalik muli yung mga bones, and then nagkakaroon ng buhay yung kanilang mga bones, and then napalitan na ng
A special kind of body po. So, Po yung ang question mo ngayon is, what if kung nasunog na kasi nga cremate, di ba? So, ang sagot ko is, wala namang imposible sa ating Ama. Kung yun ay nasunog o anong nangyari, paano yun na nadurog, kumbaga halimbawa, wala namang problema, walang imposible naman sa ating Ama kung paano niya gagawin yun. Okay? But, yun lang ang sagot ko. Oo. Pwede mag-comment. Yes, go ahead, sister. Go ahead, add comment. Sige, tuloy mo pa. So, yun lang po ang comment ko, sister. Parang may nabasa ko noon regarding yung yung Tree of Life na nakasulat yung Yun sa Revelation. parang may nabasa ako sa Yung sa na Revelation. yung Tree of Life nakasulat yung Oo, nakasulat yung mga yung mga if you are in the Tree of Life, it will be your name is written there. Parang ganun. Ganun ba? Ganun ba yan? Okay. Yung Tree of Life na your name is listed in the Tree of Life. Parang may nabasa ako noon pero hindi ko maala kung saan. Okay. So, ang tinutukoy mo, sister, I-search ko na lang, search ko muna, Opo. next week na lang. yes, go ahead. Ang tinutukoy ni Sister Corazon is kung nakasulat ang pangalan doon sa Tree of Life, so assured na siya nga makapasok doon sa ano. So, ang naalala ko lang, sister, is yung whose name is written in the book of life. Yun ang naalala ko, Sister Corazon. Nasa Tama. Life, Book of Life. Revelation po. I'm sorry. Revelation chapter 21 po, verse 27. Ang nakasabi po ay written in the book of life po. Sila yung makapasok doon. Revelation 21 verse 27 po. Okay, yun ang sagot ko sa iyo, Sister Corazon. Balik tayo kay Sister Cheryl. So, paano yung na-turn into ashes naman? Okay, so ang sagot ko lang is, I don't know kung anong gagawin ng ating Ama. But kung tingnan natin yung Ezekiel, yun na nga, yung mga buto, they will be joined together at muling magkaroon ng buhay sila. Okay? So, but doon sa mga na-cremate at yung mga nadurog na mga buto, anong gagawin noon? I don't know anong gagawin ng ating Ama, but I would say naman na walang imposible sa Kanya. Ang anong gagawin at paanong gagawin niya. Kasi nakasabi dito sa Yaokanan chapter 5. Okay po. Give a little time po. Yaokanan chapter 5 po. Yes, sister. Yaokanan, dyan yan, ano? Opo. John chapter 5 verse... Yaokanan. Opo. Chapter 5. Dito po sa... Okay, Yaokanan chapter 5 po, o John chapter 5. Dito sa verse 23 po. Verse 24, truly, 5:24 po ng John, Yaokanan. Truly, I say to you, he who hears my words and believes in him who sent me possess everlasting kaya, and does not come into judgment, but has passed from death into life. Okay? Verse 25 po. Truly, I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the band of Alua, and those having heard shall live. So, malinaw dito mga kapatid na ang marinig nila on the coming of Yahushua when they hear the voice of Yahushua, mga kapatid. Okay? When they hear the voice of Yahushua. Kasi nga, ang voice ni Yahushua, nandun ang kapangyarihan po, di ba? The voice of Yahushua is the voice of Yahuwah po. Nandun ang kanyang kapangyarihan po, mga kapatid. So, yung mga namatay, nung marinig nila ang boses ni Yahushua, anong sinabi po dito? Muli silang mabuhay muli. Okay? Verse 27, and he has given him authority over to judge. Okay? So yan, no? So, paano yung mangyari yan? The voice of Yahushua be heard by everyone, and then mabuhay sila muli. Okay?
Kapag sila'y mabuhay mga kapatid, dalawa ang pupuntahan nila. One will go to eternal kaya. Okay? And one will go to what? Anong naalala nyo kanina sa sinabi ni Daniel mga kapatid? Chapter 12? Okay, anong sinabi ni Daniel? Na sa huli, gigising, saan pupunta sila mga kapatid? Okay, Daniel chapter 12, yung nabasa kanina. Many will rise to sleep and to dust in the earth and wake, some to everlasting kaya or life, and some to reproaches, everlasting abhorrence. So mga kapatid, sa pagdating ni Yahushua, oo, marinig ng lahat. Ang kanyang boses, marinig nila. At yung mga patay, okay, na natulog, according sa ating na-highlight kanina, which is pag-aralan pa natin kung ano yung deeper meaning sa word na natulog. Okay? So, sila ay magising, mga kapatid, dahil sa kapangyarihan ng boses ni Yahushua na yan. Sila ay magising, mabuhay muli. But dalawa yung pupuntahan. Okay po? So, yan ang ating paliwanag, Sister Cheryl. Did it make sense or nakatulong ba? Brother Pedro, you have something to say? Kindly unmute po. Okay na po, brother. Okay. Brother Thank you. Yes, thank you, Brother Pedro. Thank you sa thank you for hearing you. Okay po, Brother Milbert, something else? Go ahead. Brad, Yes po. Brad, ako lang ikuan kay nabanggit kanina na sa resurrection, syempre tayo ay mabubuhay lahat. Apa. As you know naman, yung wife ko, no, she passed away. So, lagi ko itong tinatanong din what if mabuhay siya o tayong lahat mamatay eventually? Is that same consciousness po ba yung babalik sa atin when we go live again? I mean, okay. You're saying about yung... Okay po. So, kung magiging conscious na tayo uli, Brad, iibang ano yon. Kung meron man tayong, ngayon sa buhay tayo, meron tayong mga limitations, kumbaga PWD, ano pa yung mga, no? May mga human limitation, namatay tayo in sickness, blah, blah, blah. Sa panahon na magising tayo muli, okay, wala na po yun, Brad. Yung consciousness tayo, kung may katawan man tayo sa panahon na yan, katulad na yan sa katawan ni Yahushua na perfect na katawan na, mga kapatid, sa panahon na yan. So, yung human limitation, wala na po yun. When you say consciousness na pwede pa bang maalaala? Maalaala mo ba kaya ako? Pwede pa ba kayang maalaala ka ng asawa mo o makarecognize ba kaya siya sa inyo with that idea on consciousness? Okay? Mahirap sagutin, Brad. Exactly, Pastor. Opo, mahirap sagutin, Brad. Mahirap sagutin, and brother. Also yung Mahirap sagutin yun, Brad, no? Pero meron tayong kunting idea lang. I would not say na perfect idea, but kunting idea. Kung punta tayo, mga kapatid, dito sa Revelation po, mga kapatid. Dito tayo sa Revelation. Halika, dito tayo sa Revelation. Dito tayo sa verse 21 po. Dito ang sagot natin. Kunting kunting idea, but not a perfect idea to explain your concern. But dito sa Revelation 21 po, verse 4. Okay, anong nasabi dyan? And Alua shall wipe away every tear from their eyes.
And there shall be no more death, no more mourning, no more crying, and there shall be no more pain, for the former have passed away. So, anong background dito? Tapos na po dito yung judgment, mga kapatid. Chapter 21 po, tapos na po yung final judgment dito. Okay, tapos na po ang final judgment. Kasi sa chapter 20, verse 14, death and the grave were, 20 po ng Revelation, verse 14, death and the grave were thrown into the lake of fire. This is the second death. And if anyone was not found in the book of kaya, he is thrown into the lake of fire. So, yan po, naitapon na po doon sa apoy. Yun ang background po. Habang naitapon sa apoy muli yung mga na-judge po into eternal punishment na sinasabi ni Daniel at dito sa Yochanan 5:26 kanina, mga kapatid. Ang mangyari is, sa chapter 21 verses 1 to 4, yung mga naiiwan doon sa kaniyang kaharian, doon sa New Jerusalem, yung mga naiiwan doon, mga kapatid, anong mangyari? Iiyak. Bakit sila iiyak? Kasi yung memory, yung consciousness, siguro may nakita siya doon, ang kanyang mahal sa buhay, nakita niya. O mga relatives o closest friend, nakita niya. So anong mangyari? Iiyak siya. Kasi nga, that has something to do with the earthly memory. Something good memories na na-create since nandito tayo sa mundo. Nandoon, makakaroon ng emotional crying po, mourning and pain sa panahon na yan. But anong gagawin ng ating Ama? Is going to wipe away. Anong i-wipe away ng ating Ama? Tears from their eyes. So, mulang ma-wipe away ang tears from their eyes, gagawin po ng Ama po, mga kapatid, ha? Anong mangyari na? Anong mangyari na? Kapag na-wipe away na yung memory po yun, mga kapatid, ibig sabihin noon, when the earthly memories has been wiped away, so, makalimutan na yung nakaraang mga pain. Okay? Yung nakaraang mga sakit and many more, makalimutan na. Because Abba Yahuwah will wipe away the tears. In other words, when the phrase wipe away our tears speaks of our earthly memories po. Yung consciousness po natin could be to someone very special. Could be to someone we expect na sana kasama natin and so on and so forth. Yun lang po, Brother Milbert. It adds meaning po. Follow-up question, Pastor. So, is this scripture means na filtered yung pag-wipe out, yung sad memories lang, or totally bagong tao ka na dito? Pati good memories. Ang nakasabi lang kasi doon, Brad, is yung mga sad memories kasi spoke about crying, spoke about pain. So, what I understand, hindi naman naisali doon yung mga good memories, no? But kung mali yung explanation ko kanina, but kung i-highlight ko yung verse, is all about sad memories, kumbaga, which is related to tears. So, any memories that is connected to tears, kasi yun ang sinabi doon wipe away their tears. So, any memories, I would say na, I would correct myself, any memories related to tears, kasi yun ang nakasabi, yun ang nakasulat po But, I don't know kung kasama po doon yung mga good memories. Okay, so I would not clearly and definitely say na kasama yung mga good memories. I will not kasi we will reserve po kasi I'm not also sure. I don't know also. Just type to be honest, hindi ko alam. Kung meron tayong mga Apo, Pastor, as a human being, it's complicated to think, pero I trust Jehovah for that. Thank you, Pastor. Yes po. Maraming mga tanong dito, no? Malalalim na mga tanong
I just have to be honest po. Wala akong definite and clear na sagot. But for now, yun lang po yung intindihan ko yung issue on tears away, wipe away. Okay, praises to Abba Yahuwah. Yes, Brother Pedro, you wanna say something? Brother Dan, Opo. yung sa topic mo na ano, yung wiping the tears kadang sa mata. Opo. Para po sa akin is papalitan po yung memory. Kasi Okay. wala na po yung sinabi mo na ano na mura ano ba yun? Yung i-wipe po. Bali blanco na lahat ba? Mhm. Magiging blanco na. Kasi kapag may memory pa tayo sa lupa, yung mga nangyari kahit na good memories yun, Okay. malulungkot at malulungkot ka pa rin. Mm. Kung nakikita mo doon na nandun ka sa ano, feeling ni Abba Yahuwah, tapos wala yung mga magulang mo, wala yung kapatid mo. Siyempre, pag Magiging ano, ano ba tawag noon, pag hadlang. nasa isip mo pa rin yung gano'n, di ba malulungkot ka kasi mahal mo sa buhay yun eh. Opo. Pero the moment nga ma-wipe na ni Abba Yahuwah yung memory natin, wala ka nang iisipin. Hindi tulad nung nasa impyerno na nandun pa rin yung memory nila. Opo. Yung memory nila kasi yung pain, pagdudusahan nila yun eh. Pagdudusahan yun ng mga hindi nasa piling ni Yahuwah. Opo. Yun lang po siguro yung Okay. Ano ko? Very good explanation na Brother Pedro. While in-explain mo po kayo, pumasok sa isip ko po yung contrast, no? Contrast po. Yung kasalungat po doon sa mga naitapon sa impyerno. The memories of those are still there with them. Kasi nga, bakit po? Kasi they will cry po eh. Kung dito sa bagong arats kasama ang ating ama, wala nang crying, in contrast po doon sa kanila meron po. Cry of anguish po. So ibig sabihin yung memory nila and yung consciousness nila of pain nandoon po mga kapatid, hindi naalis. Kasi nga, yun, kung maalis man yung kanilang consciousness sa lupa na kanilang na pamumuhay noon, then magiging useless po yung punishment ng ama sa kanila. Okay? Kasi nga, they are there to suffer eternally. They will cry with the teeth, gnashing of teeth eternally po. Yun ang consequence sa kanilang kasalanan. So as in contrast po dito sa kabila na wala ng crying, which is sinabi ng Brother Pedro, yung total memory, alis na. Okay? Now, bakit mahalaga yun sinabi ni Brother Pedro? Kasi kanina sa ating lesson is, it will be a new relationship, kumbaga. Di ba kanina sa point number 2 po, mga kapatid, na doon sa afterlife, yung after resurrection, mga kapatid, it will be a new relationship. Wala nang husband and wife kasi new relationship na yan. Wala nang barrier kasi new relationship po na yan. So, gusto ko lang i-highlight yun as highlighted also by Brother Pedro to be consistent na po. Go ahead, Sister Cheryl. Brother Dan, Opo. the 2 questions. Okay. Do we recognize each other tayo? At di po ba yung yung si Lazaro at saka yung the rich man? Opo. So, Sabi po ng rich man na nakita niya si Lazaro the other side. Tapos wala po kasing naka-state doon kung si Lazaro ay nakita rin niya yung rich man the other side. Ano po yun, Brother Dan? Can we see the other side? Kung tayo o kung yung naandun po sa new earth, makikita din po ba nila yung naandun sa hell, at yung nasa hell makikita din po ba nila yung naandoon sa new earth, new Okay. world? Yung scenario na ginamit mo ay rich man and Lazaro po. Tama? Ngayon, ang pinag-usapan po natin ay yung ending po ng lahat, no?
pagkatapos ng final judgment, yun ang pinag-usapan ngayon, no? Pagkatapos ng final judgment, itatapon na yung mga nasa impyerno. Okay? So, now, ang tanong mo is, sa kwento kasi ni Lazarus, merong consciousness. Okay? Si Richman, conscious siya sa kanyang kalagayan, nahirap siya at nagdusa siya, he is conscious. So, suffer the pain. But kay Lazarus doon sa taas, doon sa Richman kasi, sister, wala kasing binanggit doon na Lazarus was conversing with the rich man, but it was Father Abraham po ang nakipag-converse po doon. So, mahirap po nating bigyan yan ng example, but balikan ko lang doon sa final judgment kasi sa final judgment, I am convicted po, pagkatapos itapon yung mga kasamahan doon sa impyerno, I am convicted na may consciousness yung mga naiwan doon sa presence ng ating Ama kasi nga umiyak sila eh. Merong iyakan nga eh. So, ibig sabihin, they have the consciousness habang nakikita nila yung mga naitapon doon, they have the consciousness kasi alam nila na remember nila po. Okay? So, they have that consciousness. I say it, they have the consciousness. But, yun na nga, at the time na sila ay i-wipe away na ng Ama yung kanilang tears, I would go with the idea na share din ni Brother Pedro na yung earthly memories, okay? Pero hanapan pa natin ng other strong evidence po yan, ng mga references po. But for now, medyo opinion lang po ito mga kapatid. Na alisin ng ating Ama yung memories, consciousness, alisin na yon para sa panibago nga sa ating hayat kanina. For this is now a new relationship. After life, there is a new relationship po. Wala nang husband and wife, wala nang children, and so on and so forth. So, Brother Dan, you are saying na we don't recognize each other kapag after death na po. Hindi. We don't recognize each other after the final judgment. Yun ang akong gusto kong i-highlight. After the final judgment, after Abba Yahuwah wipe away the tears. Yun ang aking understanding dito. Batay sa nangyari sa chapter 20 ng Revelation, and then anong nangyari sa first 4 verses ng Revelation 21 po. So I am not talking about, I am not talking about Richman and Lazaro consciousness. I am talking about yung after the final judgment na yung naitapon na po. Yun ang inisip ko. Opo. Brother, hindi na po, kagaya ng second question ko, we will not see the other side, who is in the other side. At yung nando sa other side, they cannot see who is in the other side. Yes po, may answer to that. Yes po, sa panahon na i-wipe away na yung tears. Kasi nga, pwedeng maging hadlang po yun sa part ng mga believers po ng ating Ama. Magiging hadlang po yun sa celebration at focus nila doon sa kay Abba Yahuwah and Yahushua lang ang mangyari dyan. So yung other side, like yung mga naitapon sa impyerno, yun wala akong sagot kasi what is only written para sa mga naitapon sa impyerno, yung kanilang, how they are described there, yung kanilang pagtangis, ang kanilang pag-iyak, ang kanilang pagdusa, yun lang ang nakadescribe kasi yun doon. Kasi po yung nabasa ko lang, yung nasa hell, yun lang po yung parang nakikita nila yung nandoon sa other side. Kasi sabi po, di ba, sabi ni Abraham na once you are there, hindi ka na pwedeng tumawid dito. Apa. And if Okay. you So, cannot crossing the line. Apa. So, batay doon sa Richman and Lazaro, yes, you're saying they can see. But batay sa paliwanag ko dito sa after the final judgment, yun ang aking ma-explain for now. Baka merong mga other sources din po na magbigay din ng support doon sa idea mo. Okay po. Brother. Oh yes, Brother Brother. Richman, I Hello. have something to contribute po. Go ahead po.
Oo, kasi doon sa tanong ni Sister Cheryl kung pwede ba sila magkita, doon Apa. sabi doon sa actually sa parable. Hindi po true story to. Yahusha never spoke yung hindi siya nagkukwento ng katotohanan, kundi puro parables. So doon tayo mag-stick. So yung sinabi niya doon sa rich man de Lazarus, hindi po totoo yan. May message po yan. Although may binanggit na name, pero siya puro parable ang sinasabi niya eh. Hindi siya nagsasalita na kasi para i-hidden niya yun sa mga gustong maniwala sa kanyang salita. May mga pahiwatig yun. Yung sinasabi dun sa parable na yun, imposible silang magkita eh. Kasi based dito sa ano ba itong Ecclesiastes, sabing gano'n. For the living know that they shall die, but the dead know nothing, neither they any more a reward, for the memory of them is forgotten. Also their love and their hatred and their envy is now perished. Neither have they any more a portion for ever in anything that is done under the sun. Meron pa din sa, I think, ano ba to? Job? So Job, sabi rito, as a cloud is consumed and vanished away, so he that goeth down the grave shall come up no more. He shall return no more to his house, neither shall his place know him anymore. So ito malinaw talaga to. Imposible sila mag-usap dyan kasi this is a parable. Malinaw pong parable. Ibang message na pinapahiwatig dito ni Yahusha. It's about the Pharisee. Hindi to about death. So yun ang inaano ko dito kay yung tanong ni Sister Sherry. Na hindi pwede mag-usap ang mga patay. Kasi patay na sila eh. Sa last judgment yan. Ngayon, babalik tayo dun sa kung yung mga memory lang meron. Yung sa first resurrection, yung sinabi ni Brother Danny, exactly. Tsaka yung binanggit ni Brother Pedro, tama yun. Yung nakikita kong mas clear yun na i-vanish niya ang ating memory after nung na-resurrect tayo. Sa first resurrection to, binabanggit yung mga believer. Paano yung mga unbeliever, yung mga wicked? May sinabi rin dito eh. So tama yung sinabi ni Brother na talagang ando na memory nila. Magkaiba eh. So dito sa Revelation 20, tinignan ko dito. Sabi, but the rest of the dead did not live again until 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Tapos, Barak and Holy is he who part of this resurrection. So, okay na sila. Tapos, sa 7, now when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison and will go out to deceive. Imagine magdi-deceive pa siya. So, ibig sabihin yung mga natirang resurrect na wicked, andun pa rin yung memory nila. Kung ano yung namatay sila, nung na-resurrect sila, yun pa rin. Kasi nadideceive pa rin sila eh. Sabi dito, nadideceive siya ng nations which are in the four corners of the earth. God and may God to gather them together to battle, whose number is as the sand, ang dami of the sea. Marami to. Grabe, like a sand eh. Yung mga buti na ang dami nun. So ito yung kukumbinsi ni Satan after nung kanyang pinakawala siya sa deep, ano ba ito? Tartarus. I-release siya, yan, magkukumbinsi, atakihin ng Jerusalem. So lahat yung mga after that, papakita ni Yahusha yung kanilang yung kanilang kamatayan na pangalawa. So yun. Okay po. Thank you sa additional po na pagpapaliwanag, Brother Desmond. Praises to Abba Yahuwah. Mga kapatid na makikinig sa Republis, malamang magkaiba-iba pa ang ating mga understanding, ang mga pag-unawa sa mga napag-usapan dito. So, never stop searching po. Never stop asking, Abba Yahuwah, saan dito Abba ang tama? Saan dito ang mali? Saan dito ang paniwalaan ko? And may the Ruach of Yahuwah po give us shalom kung saan tayo magkaroon ng strong conviction na ito nga, okay? Then so be it po. So wala tayong persahan dito or we are not trying to persuade or convince anyone dito. What has been spoken here are
are product of what the Ruach HaKadosh is saying to us. So, continue po tayo na magmuni-muni at bigyan siya ng freedom na siya ang mangusap po sa atin. Okay, so mga kapatid na makikinig sa Republish, malamang marami pang mga questions na hindi natin masagot. And I confess po, hindi ko alam. Ngayon sa ating mga napag-usapan, hindi ko akalain, no? Marami palang mga malalalim na mga tanong dito na I never expected po at wala rin akong alam, mga kapatid. So, it's challenge for us to study and seek further guidance po mula sa Ruach HaKadosh kasi nga po siya po ang ating teacher through Yahushua, our only rabbi. Mangusap po siya sa atin. So that being said, may these lessons continue to shake us and continue to challenge us po, mga kapatid. Kung wala naman palang marriage sa panahon na yan, then ano kaya ang gawin natin ngayon? What should we do now? Okay? What can we do now if you are in a marriage relationship now? What can you do now with it? Kasi later on, wala na pala yan. What should you do now? While nandito pa at meron pa. So, ayan no. Kayo lang din ang makapagsagot yan. Para sa mga single ones na nakikinig, kayo lang din makapag-decide kung ano ang gagawin ninyo sa inyong buhay. So, that being said, all esteem and praises to Abba Yahuwah. Yahuwah Barak po and praises to His Kodash name.